Ngayong araw nga, meron tayong customer na na-encounter, nagpa-xerox siya ng long. Ito yung luma pa na birth certificate nung araw, yung pinakasinauna pa yung kulay green. Hindi pa siya NSO and hindi pa siya PSA. Ito yung usually na problema ko before nung naka-Epson 3110 pa ako. Hindi ako nakakapag-accommodate ng ganito kahaba na birth certificate or hindi ako nakakapag-xerox ng long. Kaya naman nag-upgrade ako netong Epson 5290 para naman ma-accommodate ko siya. And isa sa mga nai-encounter natin yung hindi natin to maayos na nasi-xerox dahil medyo sabihin na natin na luma na kasi talaga to at lukot-lukot. At dito sa video na to, tuturuan ko kayo kung first time yung gumamit ng printer na Epson 5290. Sorry kung medyo naka-blurred kasi syempre importante yung privacy ng customer natin at sisimulan na nga natin yan. Once meron kayong na-encounter na ganitong nagpa-photocopy sa inyo, unang-una nyong gagawin ay sa settings ng inyong photocopy, iset nyo siya ng long yung inyong mga paper dahil hindi siya mag-automatic na magpo-photocopy or xerox sa long. Kailangan talaga nakaset dito sa mismong printer natin. Pero mga tropa, dun sa computer natin kahit hindi na. Ayan, paper size, papalitan nyo lang siya ng 8.5 by 13. Kasi yung mga bond paper natin dito sa Pilipinas, 8.5 by 13 talaga siya. Hindi siya 14, sa US lang yon. And okay na natin yon. So nasundan nyo naman siguro at mag-proceed na tayo sa pagpo-photocopy. Make sure lang na yung dito na part ay kailangan maayos yung pagkakalapat ninyo. Yung mga edges niya, kailangan i-flat ninyo or medyo i-straighten up ninyo yung mga kanto-kanto. At once na inilagay nyo na nga dito sa ADF, medyo tutulungan nyo siya ng konti kung hindi siya masyado, alam mo yun, parang hindi kinakain. Pero soft lang yung pagtulak mo. So, eto nakikita nyo naman, okay na, nag-proceed na siya. At makukuha natin ng tama yung output natin na long yung kanyang format. Kasi kung hindi nyo siya inayos, dito na part sa settings niya sa mismong printer, hindi siya magpo-photocopy ng long. Ayun yung nagiging issue ng mga first time user netong printer na to na Epson 5290. Kailangan i-set up mo siya talaga dun sa part na itinuro ko. Dito sa part na to yung binabago yung settings. At eto ipapakita ko sa inyo yung kanyang output. Eto yung original. Ayan, nakikita nyo lukot-lukot yung medyo sa dulo na part. 'Di ba? Ayan oh, medyo i-guide nyo siya dito na part. Ayan oh, 'di ba? So dapat maayos yung pagkakalagay nyo doon para syempre maayos din yung magiging output nyo. Ayun oh, nakita nyo medyo ginaid ko siya. Ganon yung una nyong gagawin, pero hindi yung tulak na tulak talaga, as in konting-konting guide lang. Wag yung todo-todong puwersa, parang i-guide mo lang siya para mahigop siya ng maayos. Kasi kung hindi siya mahihigop ng maayos ng ADF natin, maaaring magkaroon ng problem yung output natin. And eto na nga yung pinaka-original na file. Medyo good thing, hindi pa siya ganun kalukot-lukot, pero talagang pangit na siya kasi ito yung sinauna pa na NSO or I mean, ito pa yung sinauna na birth certificate. Ayan o, okay na okay. Na photocopy natin ng long, kopyang-kopya dun sa original. Ayan, pati yung pinakadulo. Make sure talaga na aayusin nyo dun sa settings nang gagawin yung 8.5 by 13. Hindi legal, hindi 0.14. Basta 8.5 by 13. Ayun lang. Like, share, and subscribe. Sana nasundan nyo yung pinaka-basic tutorial natin sa paggamit ng Epson 5290. At lagi kong sinasabi, huwag magpapauto. Bye-bye. Sa promo. Huwag kang magpapauto, mag-isip ka sa pilian. Sa laro ng buhay, dama ang tampuhan.